Daming tao. Guys, ito na yung last participant para sa Kadayawan. Number 11, your time starts now. Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang ating 4th day here in Davao. And today ay ang pinakahihintay kong street dance competition ng Kadayawan Festival 2023. Pero bago ang lahat ay mag-breakfast muna tayo. After ko maghilamos ay dumiretso na ako sa restaurant ng hotel. At dahil for 2 ang aking room ay 2 din ang aking breakfast. So umorder ako ng corned beef and bacon with iced tea and pineapple juice. At dahil medyo madami to ay pinasyaran ko ang natira para kainin mamayang lunch. So wala tayong nasayang na pagkain, nakatipid pa tayo. After ko mag-breakfast ay nagpahinga muna ako sa kwarto. Around 12 noon nang mag-decide ako mag-prepare at mag-lunch, so kinain ko na yung natira kong bacon kanina sa breakfast. Tip lang pala guys, always bring tumbler or wag itapon ng empty bottled water para pwede kayo mag-refill ng tubig sa hotel at para makatipid na din. 2 PM na mag-start ang street dance competition ng Kadayawan Festival. Shoutout nga pala sa committee ng Kadayawan dahil sobrang organized ang festival na ito. First time ko itong mapanood sa personal and nagulat ako nang i-check ko ang timestamp ng aking mga videos dahil saktong 6 minutes ang interval ng bawat performance. Isa itong patunay na pinagandaan itong mabuti upang hindi mawala ang momentum ng palabas at excitement ng mga manonood. Hindi ko na isasama sa vlog na to ang kabuuan ng street dance competition dahil na-upload ko na ito noong August 19. Pero kung gusto nyong balikan ang kanilang mga performance ay pwede nyong i-click ang link sa upper right corner ng video na to or ang nasa description. Daming tao. Guys, ito na yung last participant para sa Kadayawan. Ayan, so hindi ko kinover dito sa vlog na to yung buong performance nila, pero meron akong separate na upload. After ko mag-vlog ng street dance parade ay dumiretso na ako sa hotel para mag-upload hanggang inabutan na ako ng gabi. Unfortunately ay umulan na naman kaya hindi ako nakapunta sa night market. So sa hotel na lang ako nag-dinner. Umorder ako ng beef broccoli worth 139 pesos with 1 rice. Kinabukasan ay maaga akong umalis ng hotel para naman sa float parade and drum and bugle competition. Hey guys, good morning! So ngayon ay anong oras na ba? 5:48 AM na guys. So papunta na ako doon sa intersection kung saan tayo pumwesto kahapon kasi doon ako pupwesto ulit. Maganda kasi doon. Unfortunately hindi pa ako nag-breakfast kasi yung hotel na tinutuluyan ko dito sa Uno Hotel 6 AM nagsaserve ng breakfast, 6 to 10 AM yun naman talaga normally, and 6 AM yung event, so sacrifice. Mamaya na lang ako mag-breakfast after nito.
Guys, ito na yung float parade. Grabe, ang ganda nitong isa. Ganda oh. Wow. Grabe guys, very creative to, ang ganda. And gumamit talaga sila ng mga fresh flower. Ay, may mga totoo kaya to? Ay, totoo siya. Buti na lang hindi umulan. Ito sa Air Asia. Breakfast na tayo. 9:02 na makabalik ako sa hotel at saka pa lang ako nag-breakfast. Umorder ako ng corned beef and longganisa with iced tea and pineapple juice. At syempre, hindi ko na naman ito naubos kaya tinake out ko ang natira for lunch. After kumain ay dumiretso na ako sa aking room para mag-upload ng vlog. 12:17 PM na makaramdam ako ng gutom kaya nag-lunch muna ako. And guys, so lunch na tayo. So yung hindi ko na ubos na pagkain kanina sa breakfast, ito na lang yung lunch natin. Ay, madami pa naman siya. After kong mag-upload ng vlog at magpahinga, ay nag-decide muna akong gumala para kumain ng durian at bumili ng souvenir at mga pasalubong. Hey guys! Ayan, so tapos ako guys magpahinga after ng float parade and ramen bugle competition kanina dito sa CM Recto Street. Sobrang aga ng parade guys, 6 AM. Mula sa hotel ay sumakay ako ng jeep papunta sa Magsaysay Avenue. Dito ay mamimili ako ng mga pasalubong at souvenir at syempre hindi ko papalagpasin na kumain ng durian dito mismo sa Davao City. Okay guys, bumaba na ako kasi sobrang traffic sa part na to. And may nakita akong bilihan ng pasalubong, puntahan natin. Sana meron dito nung hinahanap kong kwintas. So guys, dito ako nakakita ng kwintas na hinahanap ko finally. Ang ganda ng may gong. And ito yung pinapahanap sa akin. Yung may bell. So magkano nga ulit ito ate? 280? Ito ay 280. And then ito naman ay 350. Dahil sobrang nagandahan ako dito sa mga traditional necklace o baliog sa Mindanao, ay binili ko itong tatlo worth 910 pesos. Bumili din ako dito ng mga pasalubong na wallet worth 200 pesos, 10 pieces na siya. Kaya sulit na sulit dahil sobrang ganda din ng kanilang mga designs. Hello! Ano pong pangalan niyo te? So good news guys, finally nakabili na ako ng gusto kong biling kwintas. Eto na siya guys, yeah! Meron pa siyang bell. So, nandun lang yan sa Alimar's gift shop. After ko makabili ng souvenir necklace, ay nadaanan ko itong mga nagbebenta ng durian sa dulo ng Magsaysay Avenue, corner Quezon Boulevard. Ayan, so kakain tayo guys dito ng durian. Ayan, sige po. Hey guys, so andito na aking durian. Charan! Parang medyo madami yata siya guys. Ewan ko kung kaya ko itong ubusin, pero let's try. Actually guys, hindi ko naman first time kumain ng durian, pero yung pinakauna kong nakain durian galing sa supermarket. Durian. So yun nga, sinasabi ko kanina, mas malasa siya. Siguro dahil yung nakain ko dati sa supermarket, matagal nang stocks yun. Kaya medyo kulang ng lasa. Pero ito malasa talaga siya. Ayan, may kasama ako kumain. Hello! Hello po! Pangalan niyo po? Edith po.
Kayo po, ma'am? Rani. Rani. Ayan. Sarap ang durian. Oo nga po eh. Taga-Davao din po kayo? Teka, dito po kayo? Alam, ang dami pala niya. Hello. Guys, ang dami pala nito. Mukhang hindi ko siya kayang ubusin. At parang medyo mapait nung iba. Hello. Ano pangalan mo? Aliyah. Aliyah. Abdullah. Ha? Abdullah. Mag-hi ka dito. Aliyah and... Halika dito. Aliyah and Abdullah. Taga dito ka sa Davao. Isla Verde. Kaya tayo durian. Ayun. Sobrang tamis niya, guys. And tama nga yung sabi ng iba, para siya may gatas. Actually, hindi naman siya sobrang mabaho. So, nakain ko guys ay bali tatlo. 1, 2, 3. Ayan, may mga natira pa ako dito. Tatlo din. So, papaplastic ko na lang. After kong kumain ng durian ay tumawid naman ako sa kabilang side ng Quezon Boulevard. Tatambay sana ako sa Ramon Magsaysay Park, kaya lang ay sobrang haba ng pila at sa entrance pa lang ay halos hindi ka na makapasok. Kaya nag-decide akong gumala na lang dito sa labas. At syempre may na-meet na naman tayo mga friendly Davaoeños. Nagbebenta sila dito ng durian and pwede mo na din kainin ang nabili mo dahil may mga nakaprepare na silang tables and chairs. Dito na din ako nakabili ng mga pasalubong na pagkain na durian flavor tulad ng otap, tart, and polvoron na talaga namang swak na pasalubong para sa ating mga loved ones. Ate, bakit ito 150? Ito 160? 150 na natin. 150 lang talaga yan. Okay. Ang pinaka-favorite ko ay ang durian flavored yema. Meron silang 15 pieces for 160 and 21 pieces for 220 pesos. 470 pesos ang total bill ko para sa lahat ng pasalubong items na to. Hello! Sir, dadaan po kayo ng Hotel Uno? Hotel Uno? Or sa may Ateneo? Dadaan kayo? Sige, dito na lang po ako. Dito na po. Thank you. Okay, so unfortunately guys, yung sinakyan kong jeep ay hanggang dito lang sa kanto. Malapit sa papuntang G-Mall, so maglalakad ako hanggang hotel. So sayang kasi dapat pupunta ako ng Jack Ridge kasi maganda daw yung view doon. May mga nagsuggest sa akin na puntahan yun, kaya lang kulang na ako sa oras. Magsi 6 PM na. So dito na lang tayo sa night market kakain mamaya ng dinner. Hi guys! Hello! Kadayawan sa Davao! Shout out! Shout out ko sa akong sarili. Kahit pa, shout out. Picture Shout out Kevin Adralis. Kevin. Picture na mo kay subscribe sige. yan niya, subscribe. Shout out ko sa mama. Natok minsan rin kinabawan, gibilin ko. Ayun, grabe. Napaka-friendly ng mga taga Davao, guys. Ang daming kumakausap sa atin. Kahit hindi nila tayo kilala. Very friendly. After 7-minute walk ay narating ko din ang hotel at ang pinakauna kong ginawa pagdating sa room ay balutin ang aking natirang durian dahil sobrang maamoy pala ito. Nanghingi ako ng old newspaper sa lobby para maibalot ko ito ng maayos pero hindi pa rin nawala ang amoy sa buong kwarto. Kaya tip ko sa inyo guys, kung mag-uwi kayo ng durian ay make sure na hindi pa ito nabubuksan. Yun, eto na guys ang ating durian. 7:31 PM nang mag-decide akong lumabas para mag-dinner. Ay, shucks, lakas ng ulan.
Guys, hindi tayo makakapunta ng night market. Ang lakas pala ng ulan. At dahil maulan ay nagpa-deliver na lang ako sa Grab ng dinner. Umorder ako ng bulalo with 2 rice and Coke in can for 351 pesos. Hey guys! Today is our 6th day in Davao and sadly, ngayon na rin ako uuwi sa Manila. Bago ako umalis ng hotel ay tinake out ko na ang aking breakfast dahil 8 AM ang flight ko, so kailangan ko makaalis ng maaga. Nagtaxi na ako papunta sa airport to make sure na hindi ako malilate. Kaya sa airport po, thank you. Sobrang nabitin ako sa pagstay ko dito sa Davao dahil marami pa akong hindi napuntahan. Pero okay lang yan, at least meron akong reason para bumalik. Okay guys, nandito na tayo sa airport. It's 6:26. So timing lang yung schedule natin kasi plano ko talaga dapat nandito na tayo before 6:30. So 6:26. Sakto lang, buti walang traffic. Guys, nandito si Pumiya. Hey Pumiya, can you say hi to my vlog? Hello. Hello. Are you going back to Japan? Today, wow. How was safe travel? Oh, you know how to speak Tagalog? A little bit. After kong mag-check-in ay dumiretso na ako sa boarding gate para maghintay sa aming flight habang iniisip kung nakapag-subscribe na ba lahat ng nanonood ngayon. So kung hindi pa, please subscribe now para updated kayo sa mga future travels natin. Breakfast muna tayo guys bago mag-board. After few minutes of waiting ay nag-board na kami and I was very happy na on time ang flight. Pero may hindi inaasahang pangyayari. Morning. Hey guys, nasa Manila na tayo. Joke lang. Sa Davao pa rin tayo guys. Nasira yung aeroplano guys, so hindi maayos. Kailangan natin bumaba. Buti na lang wala akong lakad today. Pero narinig ko yung katabi ko kanina. Ay hindi ko yung katabi, nasa may pagitan na isa. May connecting flight siya, so sana hindi siya malate. Bago kami mag-exit kanina sa plane ay binigay na ng cabin crew ang aking pre-ordered meal. Kaya kinain ko na muna ito habang naghihintay sa aming next boarding. 12:06 PM nang magbigay ng snacks ang AirAsia and 12:38 PM naman nang magbigay sila ng lunch. And finally, after more than 4 hours of delay ay nakapag-board na din kami. Okay guys, boarding again, part 2. So nagbigay naman ng snacks at saka lunch yung AirAsia. So ngayon ay 1 PM na, 12:54 PM. Inabot nga pala ng 4,615 pesos ang aking plane ticket from Davao to Manila with 20 kilograms check-in luggage and pre-ordered meal. So ang total na nagastos ko for Davao Adventure ay 22,188 pesos. Hey guys, so finally nandito na tayo sa Manila and totoo na to.